July 28, 2026, Martes. Matapos banggitin sa sona ng Pangulo, mainit na usapin ngayon ang pag-amyenda sa EPIRA Law na layong mapababa ang presyo ng kuryente. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Isang guro sa Davao de Oro, binugbog ng dalawa niyang estudyante. Motibo sa pambubugbog, iniimbestigahan. DOE at ERC suportado ang pag-amyenda sa EPIRA Law na layong mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Panukala ni Pangulong Marcos na tanggalin ang system loss charge approved sa publiko. Meralco, umaalma. Big time oil price hike, ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong Martes. At habagat, easterlies at localized thunderstorm, inaasahang magpapaulan sa bansa ayon sa Pag-asa. Patay ang isang residente dahil sa landslide sa Sultan Kudarat. Ilang linggo nang nararanasan ang mga pagbaha at landslide doon dahil sa habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Natagpuan na ang bangkay ng isang lalaki na kinilalang si Dondon Tamba na natabunan ng gumuhong lupa nitong Biyernes, Hulyo 24 sa Sitio Limonzo, Barangay Datalblao, Columbio, Sultan Kudarat. Na-recover ang kanyang bangkay kahapon, Hulyo 27, matapos ang 3 araw na retrieval operations. Mula pa nitong isang linggo hanggang ngayon ay nakaranas ng malakas na pag-ulan ang probinsya ng Sultan Kudarat, dala ng habagat kaya nagkaroon ng baha at landslide. Sa bayan ng Columbio, nasa 100 pamilyang inilikas ng lokal na pamahalaan gabi nitong Lunes dahil sa malawakang pagbaha lalo na sa barangay poblasyon. Gumuho naman ang bahagi ng kalsada sa kilometer 14 barangay Poloy-Poloy, bayan ng Lebak, dahilan kaya hindi ito madaanan ng mga motorista. Hindi naman makatawid ang mga residente ito sa barangay Sisiman, bayan ng Lutayan, matapos umapaw ang baha sa kalsada. Habang sa barangay Plavilla, 2 bahay ang tinangay ng baha. Pinalikas na rin ang mga residente sa lugar. Sa bayan naman ng Palimbang, sinikap ng mga residente nga makatawid sa rumaragasang baha upang makarating sa kanilang pupuntahan. Nitong Biyernes, dahil din sa malawakang pagbaha, nagsagawa ng rescue operations ng Philippine Coast Guard sa barangay Libwa. Sa ngayon ay nagbigay na ng paunang tulong ang provincial government sa mga apektado. Pinaalalahanan ang mga residente nga malapit sa mga ilog o sa mga flood-prone areas na lumikas na kaagad kung may malakas na pag-ulan upang makaiwas sa panganib. Habang sa bayan ng Maitom, Sarangani Province, tulong-tulong ang mga mangingisda na isalba ang kanilang mga bangka na inanod ng flash flood sa dagat. Umabot na sa 69 na mga residente ang inilikas ng lokal na pamahalaan na naapektuhan ng pagbaha. Hatid na po namin siya pabalik sa mga tahanan. Kay pagtaas sa ilog, nahadlok sila. So naglikas dahil sila sa gym. So 69 ka family, napasalamat ni kay Governor Roelio Di Pacquiao kay nibisita gid siya, naghatod sa og goods, naghatod sa og mga package nga kasi SWD kompleto kaayo no, may habol, may banig, pagkaon, food pack. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kanselado ang klase sa lahat ng antas ng paralan sa Baganga, Davao Oriental matapos itong yanigin ng magnitude 5.1 na lindol kaninang alas 7 ng umaga. Sa CCTV footage na isang residente, kitang napahawak na lang sa sofa ang isang bata nang biglang gumalaw ang lupa. Sa isa namang paralan sa Davao City, natakot ang mga estudyanteng papasok na sana sa kanilang silid-aralan. Matapos ang pagyanig, wala namang naitalang nasaktan. Inaalam pa kung may mga nasirang infrastruktura sa lindol. Sa ibang balita, viral sa social media ang video ng pambubugbog ng 2 senior high school students sa kanilang teacher sa Davao de Oro. Sa video, makikitang pinagtulungang suntukin ng 2 estudyante ang guro hanggang matumba ito. Inawat naman sila ng mga kapwa estudyante na nakakita sa pangyayari. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang paaralan. Pinaiimbestigahan naman ng DepEd Region 11 ang pangyayari.
Balik face-to-face classes na ang ilang paaralan sa Cagayan de Oro matapos magsuspinde ng klase dahil sa kumakalat na viral threats sa social media. Ipinatutupad naman ngayon ang mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva. Pinaigting ng Cagayan de Oro City Police Office ang seguridad sa lahat ng paaralan sa lungsod matapos ang pagkalat ng mga social media posts tungkol sa umano'y school shooting threats na nagdulot ng takot sa mga magulang, estudyante at mga paaralan. Ayon kay Police Captain Simon, ang PIO ng Cagayan de Oro City Police Office, ang unang nag-viral na video ng umano'y school threats ay hindi para sa mga paaralan sa Cagayan de Oro, kundi para ito sa mga paaralan sa Bohol. Anya, kinumpirma ito ng isang magulang mula sa Bohol sa pamamagitan ng isang post sa social media. Gayunman, maraming netizens ang nag-akala na ang BNHS na binanggit sa mga kumakalat na mensahe ay tumutukoy sa Bulwa National High School o Bugo National High School sa Cagayan de Oro. Sa mga kumalat na usapan online, may mga mensaheng nagsasabing maganda na sa pagsugod sa mga paaralan, dahilan upang lalong mangamba ang publiko. Dahil dito, ilang paaralan ang nagsuspindi ng face-to-face classes at pansamantalang nagpatupad ng online learning bilang pag-iingat. Mas lumala nang lumabas ang video kinagabihan nung linggo mula sa isang 17-year-old na minor de edad na nagsabing humanda na ang 3 paaralan sa Cagayan de Oro City. Sa naturang video, pinangalanan pa nito ang 3 high school sa lungsod. Makalipas ang ilang oras, naglabas din ang minor de edad ng panibagong video at sinabing biro lamang ang kanyang mga pahayag. Ipinaliwanag ng bata ito na ginawa niya lamang ang nasabing video bilang biruan sa loob ng kanilang group chat. Hindi niya inakala na ito ay kakalat sa publiko. Kahapon, voluntaryong isinuko ng kanyang mga guardian ang minor de edad sa Cagayan de Oro City Police Office upang sumailalim sa wastong investigasyon. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang investigasyon sa presensya ng kanyang mga legal guardian at ng Women and Children Protection Desk or WCPD, alinsunod sa umiiral na batas para sa proteksyon ng mga bata. Ngayong araw ay nagbalik na ang face-to-face classes sa mga apektadong paaralan habang mahigpit na binabantayan ng mga pulis at mga barangay tanod ang paligid ng mga eskwelahan. Ayon naman sa PNP, na-turnover na sa CSWD ang minor de edad para sa pagsusuri at discernment certificate bago maisaalang-alang ang kasong isasampa dito. Mula sa Cagayan de Oro City, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Suportado ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission ang pag-amyenda sa EPIRA Law na binanggit kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Layo nito na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Sinalubong ng masigabong palakpakan at standing ovation ang pahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa pagtanggal sa systems loss at ang VAT nito. Sinisingil ito sa electric bill ng consumer para sa kuryenteng hindi naman nakakarating sa mga tahanan. Para magawa ito, kailangang repasuhin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Suportado naman ito ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission. Pero matagal-tagal pa ang gugugulin nito. In the meantime, baka pwede naming ma-adjust na wala siyang VAT tsaka pababaan yung rate. Para mawala talaga siya, we need the law, but I have to talk to ERC, yun yung nagsiset ng rates, para paano siya tanggalin. Kamakailan ibinalita ng DOE na ang Pilipinas ang nangunguna sa buong Southeast Asia na may pinakamahal na kuryente sa halagang 12 pesos and 43 centavos per kilowatt hour. Umaasa naman ang DOE na matatapos ang amyenda sa EPIRA Law sa nalalabing panahon ng Administrasyong Marcos Jr. Sa gitna naman ng patuloy na pagtaas ng petrolyo, tuloy pa rin ang tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng krisis gaya ng uplift. We will continue with as much assistance like yung ayuda sa mga jeepney drivers, yung staggering ng presyo, imposing yung maximum and minimum of the price adjustment. So we will continue and make sure
also that the supply is still steady. Siniguro naman ng DOE na maayos ang supply ng petrolyo sa bansa. Pag-uusapan din ng DOE ang pagpapatayo ng nuclear energy batay sa SONA ng Pangulo. Aabutin kasi ng $10 million ang pagpapatayo ng bagong nuclear power plant. Kung buhayin natin at i-rehabilitate lang natin, ang buhay lang yun ng Bataan Nuclear Power Plant would be about 20 years. Pero kung magpatayo ka ng bago, it could be a power plant that could service for 50 years. Kaugnay naman ng pinaplanong Pax Silica project na itatayo sa New Clark City, sinabi ni Garin na kailangan magtayo ng sariling power plant ang nasabing kumpanya para hindi ito makaapekto sa supply ng kuryente sa buong Luzon. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ombudsman, ikinatuwa ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang investigasyon sa flood control scandal. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. May mga natuwa, may mga nakulangan sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Himayin natin yan kasama, syempre, ang batikang political analyst, dating secretary at isa sa mga host ng 4 Alas, walang iba kundi si Secretary Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sec Ronald, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya. Long time no see. Oo nga po, na-miss ko kayo. Kahapon lang kasama namin kayo sa DZMM sa Istrenta, no? In Sa inyo ko person. lang sinabi yung 5 minutes, yung first 5 minutes. Yun nga, gusto kong sabihin na talaga namang sino ba talaga ang inyong dyan, Tweety Bird ba? At na-predict nyo o nasabi nyo yung first 5 minutes nga ng SONA ng Pangulo ang pinakamabigat. Pero Sir Ronald, kung isang salita lang ang ipapamagat ninyo sa SONA 2026, ano ito at bakit? Well, siguro yung sinabi rin ng aking kasama sa partido, si Congressman Chel Jokno, parang medyo incomplete pa. No? Kailangan pang dagdagan. Halimbawa, yung kanyang minention na mahiya ka naman SONA last year. Tapos pinanggit niya yung kanyang pinsan na kahit mabigat sa kanyang damdamin, ay tinuloy niya, nakasuhan dahil hindi siya presidente ng pamilya o ng mga kaibigan, kundi ng Pilipinas, ay parang marami pang kulang. Halimbawa, yung nabanggit ko na 67 yung mga congressman na involved dito ay parang malayo pa. Tapos yung 15 na contractors na siya mismo yung nagpangalan, parang isa pa lamang or less than isa yung nakasuhan at nakulong. No? At yung mga tao sa gobyerno, katulad ni Yusek Traigib na binigyan umano ni Undersecretary Bernardo ng 8 billion pesos at si Asek Bersamin na binigyan din ng several billions, nasaan na yung mga yan? No? Nasaan na yung mga yan? So at least dun sa anti-corruption, kulang pa. Although sinabi niya, si ombudsman na ang bahala dyan. No? Yung sa mga tax relief, sa mga subsidy, no, sa mga usapin ng mga ayuda, doon medyo maganda dahil in-expand niya yung coverage, yung ibibigay ng PhilHealth, in-expand niya yung mga tax exemptions, lalo na para sa middle class. Dinagdagan niya yung mga benepisyo ng mga GOCC, JSIS, SSS, PhilHealth, no? At marami pang mga bagay. At ang pinakamahalaga, yung tinanggal niya, yung pinapatanggal niya, yung systems loss na component ng ating kuryente at yung VAT. That's approximately 1/4 ng cost ng ating kuryente. So dun sa mga populist issues, tingin ko ay marami siyang na-deliver. Okay, so No?
Are you satisfied dun sa part na yon? Kasi kumbaga nag-umpisa siya na i-address yung kumbaga elephant in the room, 'di ba? Na sinasabing i-mention kaya niya to o hindi. Minention niya pero parang pahapyaw lang. At bakit parang nag-focus lang sa isang tao? Tama po kayo, 'di ba? Marami dapat katsabwat rin kung totoo man yun na iba pang congressman, 'di ba? At iba pang malalaking pangalan. Pero sabi nyo nga na-focus lang sa isang tao. Well, dahil nga dating speaker at kamag-anak niya. Kaya parang naalala mo ng panahon ni Erap, walang kaibigan, walang pamilya. Parang ngayon yung kanyang moment na yan eh. Yeah. Yun yung kaya nga sabi ko yung first 5 minutes. Yes. Ang mahalagang component. Dahil doon niya i-emphasize na para sa kanya, walang kamag-anak at walang kaibigan. Siya ay presidente ng buong Pilipinas. Yun yung kanyang, kumbaga 2 years ago, ang kanyang defining moment sa SONA ay yung pag-ban, total ban ng POGOs. Yes. A year ago, ang kanyang defining moment ay yung mahiya naman kayo. Ngayon, ang kanyang defining moment, itong ako ay hindi presidente ng pamilya, hindi presidente ng kaibigan, kundi presidente ng Pilipinas. So, yun naman yung kanyang ginawang defining moment. No? At, Tumatak po yung yan kanyang sa isipan. Opo. Ayuda economics ay very strong dito. Pero, hindi lang kasi ayuda yung kailangan natin eh. Kailangan natin ng mga structural reforms. Yung mga malaliman at malawakan na solusyon sa mga problema ng bansa. Baka doon medyo kulang. No, halimbawa, yung political dynasty, hindi niya nabanggit. Hindi niya nabanggit, yes. Oo, Di ba hindi priority nabanggit yun. dapat yon? Pero tingin ko, nag-give up na siya doon, yung anak niya ang sponsor nun eh. Ayun na nga eh. So, hindi nga Si Sandro. nabanggit. We were expecting na baka banggitin. Pero baka wala nang pumalakpak pag ganon. Oo. So yung mga ilang mga structural reforms, no, halimbawa, nabanggit na pasukan na niya yung taxation dito sa electricity. Pero yung kabuuang taxation system natin na regressive or mas malaking bahagi kinukuha sa ordinaryong tao ay hindi niya natalakay. Paano? Malaking bahagi kasi ng ating taxation system ay yung mga mas mahihirap ang nagbabayad at yung mas mayaman ang mas maliit ang binibigay. So, kailangan dyan ng structural reform. Hindi niya nabanggit. Siguro dahil less than 2 years na lang yung natitira sa kanya, kaya gusto niya mag-focus dun sa ma-appreciate ng mga tao na kagyat o immediate na benepisyo. Hindi na niya pinag-usapan yung mga medium term to long term. No, Pero yung kasi ang role ng presidente, magbigay ka ng mga solusyon sa mga deep-rooted problems ng ating bansa. Hindi lang yung mga immediate. No? Opo, mukhang ang kanyang kinakausap dito ay yung masang Pilipino na itong mga sabi nyo nga populist views na ito or mga promises, ang kanilang iniintay yung talagang mararamdaman na nila agad-agad. So in terms of long term, yun na nga eh. So ang tanong natin, sige, mababawasan ang tax, may mga tax exemption, may mga marami pang ibang, di ba, parang ang gandang pakinggan. Pero pag gano'n na nangyari, saan nila kukunin yung mapupuwang nun, di ba? Yung kikitain sana doon, baka naman kunin sa iba. Correct. Dahil kung babawasan mo yung ating fiscal space, kung babawasan mo yung ating revenues, saan mo kukunin yan? Sa isang panahon na medyo tight ang pagpapautang dahil nga may global crisis dahil sa Iran war, hindi ganun karami ang magpapautang. At kung meron mang magpapautang, masyadong mataas yung interest. No? So saan mo kukunin yung mawawala sa revenues? Nagagastusin mo dito sa ayuda economics? Yun yung tanong. No? At the same time, hindi naman lahat ng detalye pwede mong isama sa SONA. Yes. Dapat nga dyan, mga broad strokes lang eh. No? Pero nabanggit niya eh, yung enumeration niya ng mga ayuda eh. Kaya tatanungin sa'yo, hanggang kailan ba yan? Saan kukunin yan? No? Lalo na kung malaki ang iyong deficit. Yung nire-raise ng gobyerno at yung ginagastos ng gobyerno, malaki yung agwat. Meron din siyang nabanggit tungkol sa game changer. Yung Luzon L2L Industrial Manufacturing Hub, yung PAX Silica. Yes. Pero Okay. hindi pa natin alam kung ano yung laman nito eh. No? So, ang hirap mag-criticize, ang hirap din mag-praise kung ang nakita mo pa lang ay yung parang brochure.
No? Oo, Wala yes. pa yung Sa substance. mga, Sir Ronald, sa mga hindi nakakaalam, ano ba itong PAC silica na to? Ang alam ko lang may kinalaman sa AI, paggawa ng mga chips, semiconductor chips, na ginagamit para mapatakbo ang AI. Pero meron itong mga environmental consequences, di ba? Sa ibang mga lugar, ayaw nga nila magkaroon sila nito kasi masisira yung kanilang environment, magkakos ng water interruption, and other things. Yes. Ang future kasi natin ay AI. Ang kailangan sa AI ay mga microchips. Yung microchips kailangan ng mineral resources, kailangan diyan. Rare earth, gold, magnesium, cobalt at saka nickel. Yan yung mga components niyan na meron tayo. No, meron tayo. Kaya napili yung Pilipinas, at least 1,600 hectares natin, na pagtatayuan nitong industrial at saka manufacturing estate na gagawa ng microchips na lalamanin ng artificial intelligence ngayon at sa hinaharap. Sabi nila, daang-daang bilyong dolyar ang investment dyan. It's a $100 billion project. No, pero siyempre maraming concerns yan. Halimbawa, ang paggawa ng microchips, kinakailangan ng maraming electricity at maraming tubig. Hindi ito simpleng tubig, yung purong tubig. Meron na nga tayong shortage sa tubig at saka sa kuryente, masyado nang mahal. So, saan kukunin yan? Yun yung mga tanong. No? Tapos, meron bang transfer of technology o ang may hawak lang ng technology ay yung mga kumpanya na mag-i-invest pero hindi naman ipapasa sa atin? Meron ba tayong may employ? Gaano karaming revenues ang kikitain yan for the government? So yun yung mga hindi pa napag-uusapan. Pero very strategic yan dahil gagawin sa Pilipinas yung Subic-Clark area at 1,600 hectares ang target na pagtatayuan yan. So ang sabi nila ay several 100,000 jobs ang makikreate niyan. No? Pero siyempre, dahil wala pang detalye, hindi mo pa mapagdebatihan. Opo, ayan. So talagang kailangan pang mas lalong maintindihan kasi yung ang salitang PAC silica, di ba galing pa sa Latin, di naman maintindihan ng ordinaryong mamamayan. Ang alam lang natin, di ba, parang okay, it will generate, sabi nyo nga, hundreds of thousands of jobs considering 1,600 hectares. Di ba yung mga Pilipino OFW, we go to Taiwan, na gumagawa rin sila ng mga ganyan semiconducting or conductor chips, right? And Yes. so we have to go out of the country just to get a job and leave our families. May isa pang issue dyan, yung mga minerals po na sinasabi nyo. Di ba nagpo-provide naman po tayo? Ewan kung narinig ko yun na we are one of the biggest providers of nickels, raw material. So we just export the raw material and earn so little. We don't make the the actual, di ba? Para tumaas yung value ng mga minerals na yan. Yes, ang proposal diyan ay i-process natin yung ating raw materials para mas mahal nating ibinebenta, para mas may value added at nagpo-provide ng employment. Ngayon kasi parang raw material binebenta natin palabas ng bansa, basically sa China at saka sa Japan. So walang value added in terms of revenues, in terms of jobs, in terms of technology sharing, etc. etc. Okay. Dito raw, sa PAC silica ay ipoprocess yan. Ibig sabihin, mas malaki ang ating kikitain as processed. No? Pero, ayun nga, it entails more questions than answers. Kaya sana, maliban dun sa brochure, ay mailabas talaga yung template, yung substance, yung components ng PAC silica. Okay. Lalo na, nabanggit din in relation dyan, papasok daw tayo sa nuclear power. At the same time, sinasabi ng Presidente ay i-expand natin yung scope ng ating renewable energy. Yung iba, sinasabi, parang contradictory. No? So, kailangan pa sigurong lamanan para alam natin kung ano talaga, para mabawasan yung contradictions. Pero major din yung nuclear power dahil controversial din yan Opo. Diba? Opo. Handa na ba tayo para sa nuclear power? No? So yung mga ganun bang usapin? Alright. So, nasaan na punta naman natin yung usapin ng impeachment? Dahil bukas naman, back to, back to business pagdating sa usapin ng impeachment ngayon. Nasaan na ho ba tayo? At ito pa rin ba ang pinakamalaking pampolitikang banta ngayon sa administrasyon?
Yes, paano kahit yung pinag-uusapan na Pax Silica, ang mga investors ang oobserbahan yung political dynamic sa ating bansa. Dahil bakit sila mag-i-invest kung magulo yung ating bansa, magulo yung politika. So inoobserbahan din nila yung impeachment. Lalo na geopolitical yung usapin ng Pax Silica. Dahil mag-i-invest sila rito dahil kaalyado nila tayo kontra China. Kung mag-e-elect ka ng presidente na pro-China, bakit pa sila papasok dito? So meron ding geopolitics yung component na yan. At isang susing usapin dyan ay yung impeachment. Well, bukas, pag-uusapan na yung ikalawang article of impeachment. Itong confidential fund. So palapit na ng palapit sa climax, which is yung unexplained wealth at saka yung mga bank accounts, no? So hindi ko alam kung anong specifically ang tatalakayin bukas, pero yan yung simula nung ikalawang article of impeachment dun sa 4 na articles of impeachment. Okay. No? Sir Ronald, sa huli, sapat ba ang SONA para magsilbing reset button ng administrasyon o masyado nang mabilis ang ikot ng politika para mapigilan pa? Well, yes and no, no? Yung reset kasi kinakailangan ng mga fundamental structural changes. Katulad nitong anti-dynasty. So, it is short of a reset. Mukhang dahil nga less than 2 years na lang ang panahon ng presidente at kalahati niyang 2 years na yan ay election na or kampanya na, kaya nag-focus na lang siya sa mga doables. Nag-focus siya doon sa makaka-ameliorate sa mga gut issues ng mga tao. No, doon siya nag-focus. Kaya ang gagawin niya diyan, bahala na yung susunod na gobyerno doon sa mga mas fundamental na problema ng bansa. Ipapasa na lang niya. No? So, survival mode siya at saka legacy mode. No? Yun yung kanyang next 2 years. Pero parang nawawala o nababawasan yung legacy mode. Mas ang kanyang focus ay survival mode. Paano ba mababawasan yung kanyang negative approval rating at magiging positive? Kaya very populist yung kanyang SONA. Ano ba yung nararamdaman in the immediate ng mga tao na kailangan niyang ibigay? Okay. No? Alright, nako maraming salamat Secretary Ronald Llamas sa inyong insights. Magandang gabi po. Magandang gabi rin, Ninya, at salamat din. Sa ibang balita, umaasa sa isang masinsinang diskusyon ang Meralco sa gobyerno patungkol sa pagpapaliban ng paniningil ng systems loss charge dahil sa magiging epekto nito sa kanilang operasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Meralco Executive Vice President Engineer Ronnie Aperocho na karaniwan ang systems loss charge sa mga distribution utility ay nakakaapekto sa buong power industry. Sa kabila nito, gumagawa na aniya ang Meralco ng investments para ma-modernize at ma-upgrade ang pasilidad nito para mabawasan ng systems loss. Ilan sa halimbawa nito ang paggamit ng jumper at ilang technical issues na nagdudulot ng nasasayang na kuryente. Approve sa mga consumer ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pagpapatanggal ng system loss sa Meralco bill. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler. Todo tipid ang mga Pilipino ngayon dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin pati na ng kuryente. Kaya nang banggitin sa SONA ng Pangulo ang mungkahing tanggalin na sa electricity bill ang system loss, natuwa ang marami dahil malaking ginhawa ang bawas singil sa kuryente sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa tenderong sa Esmeraldo Retardo, malaking tulong ito sa kanilang gastusin. Umaabot din kasi sa 400 hanggang 500 pesos ang kanilang binabayarang system loss. Dapat lang naman kasi yung mga Pilipino ngayon sobrang ng paghihirap, tapos yung binabayaran natin sa Meralco, di naman na pakinabangan ng tao yun. Di nga natin alam kung paano nila kinocompute yung system loss na yun, di ba? Para naman kay Emma Bonganay, malaking tulong ang mungkahi ng Pangulo. Umaabot kasi sa halos 20,000 piso ang binabayaran niyang electric bill. Napakabigat pero iniisip ko naman, wala tayong magagawa eh. Kasi siyempre, pag hindi ko binayaran, puputulan ako. Hiling niya rin na sana matuloy ang pangako ng Pangulo. Sana maging totoo. Sana maging totoo naman na
ganun, bawasan. Para mabawasan po talaga. Oo, mabawasan naman, mabayarin. Sa kabila nito, umaasa naman ang ilan sa ating mga kababayan na hindi lamang dito matatapos ang hakbang ng pamahalaan sa pagpapababa sa bayarin sa kuryente at sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ikinatuwa rin ng mga taga-Eastern Visayas ang planong pagbasura sa Systems Loss Charge na isinisingil sa mga consumer ng kuryente. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo. Ang electrical installation and maintenance. Suportado ng Regional Development Council Eastern Visayas ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang systems loss sa sinisingil sa mga consumer dahil hindi naman nila kasalanan ng pagkawala ng kuryente na dulot ng technical na pagkawala sa linya ng transmission at distribution o ng illegal na koneksyon. Para kay Alan Laniba, RDC Eastern Visayas Energy Representative, matagal nang isinusulong ang naturang panukala at malaking ginhawa ito sa mga member consumer sakaling maisabatas. At least sa ngayon, nakita talaga nila yung wisdom ng House Bill 864 na regarding this matter. And hopefully, it will be supported by other congressmen dahil deklarado na ng presidente na suportado niya ito. And hopefully, doon din sa Senate, susuportahan din yan. Kung maaprubahan ang panukalang pag-amyenda sa EPERA at tuluyang maalis ang systems loss charge, maaaring bumaba ng 2 hanggang 3 piso kada kilowatt hour ang halaga ng kuryente batay sa pagtataya nila Niba. Anya, magre-resulta ito sa mas mababang buwan ng bayarin sa kuryente at direktang pakinabang para sa mga member consumer, lalo na sa gitna ng patuloy na mataas na halaga ng kuryente sa bansa. Ipinapasalamat naman ito ni Rene na umaasa na madali itong maipatupad. Nagpapasalamat ako kasi malaking kawawasan dito sa buwan ng bayarin at sana hindi magtagal ang pag-usad dito dahil patuloy na naghihirap ang kagaya kong mahirap dahil sa mahal na presyo ng ilang mga bilihin. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Isang araw matapos ang sona ng Pangulo, umalma ang ilang transport groups sa naging aksyon ng gobyerno sa kanilang sektor sa gitna ng epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man. Lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa sektor ng transportasyon sa kanyang ikalimang State of the Nation address nitong Lunes, July 27. Sabi ng Pangulo, pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis ang transportasyon, kaya't sunod na iniulat ng Pangulo ang naging tugon ng pamahalaan para rito. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Pero para sa transport group ng Manibela, hindi nila ito naramdaman dahil sa taas ng presyo ng petrolyo na pinakapangunahin nilang issue. At bagamat nakatanggap sila ng ayuda, napupunta lang ito sa kanilang panggasolina. Kasi hindi naman nagtaas ng pamasahe din at hindi naman bumaba doon sa 50 pesos kahit na may mga ayuda na ibinigay sa atin. Ngayong Martes, July 28, muling sumirit ang presyo ng mga produktong petrolyo. Giit ng Transport Group Manibela, sana ay matugunan at hindi maramdaman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, lalong-lalo na niya sa pampublikong transportasyon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pag-usapan pa rin natin ang katatapos lang na ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang dating mambabatas at chairperson ng bagong Alyansang Makabayan, si Ginoong Teddy Casino. Magandang gabi, Sir Teddy, at welcome back sa Arangkada Balita. Check. Okay, Sir Teddy, medyo
Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Okay, sige, medyo choppy lang noong unang part po. Anyway, Sir Teddy, yun, long time no see. Sir, anong reaction nyo sa naging SONA kahapon? Kontento po ba kayo sa inyong mga narinig? Definitely hindi tayo kontento. Alam mo, pang-5 SONA na ito eh. And supposedly, by this time, after 5 years, medyo makabuluhan na yung mga ikikwento o iuulat ng Pangulo. Kasi maglilimang taon na siya sa pwesto. Pero hindi na ito yung panahon na magpapangako ka pa, na yung mga maliliit na usapin na lang ang sasabihin mo. Pero ganun ang dating sa atin. Para bang hindi ito yung pang-5 SONA na. Parang nagsisimula pa lang. Kasi napakaliit ng mga ibinahagi niyang accomplishments. Tapos marami pa ring pangako. By this time, dapat hindi na pangako, dapat report na ng mga makabuluhang nagawa. So para sa amin, isapat. Tapos yung mga binanggit pa niya, napakaliit na mga bagay katulad yung sa systems loss, yung sa hindi nabanggit yung pagtaas ng sweldo, yung sa corruption, nananatiling selective pa rin ang pagpapanagot sa mga opisyal. So yun, sa bagay wala naman talaga tayong masyadong inaasahan dahil sa buong taon puro awayan lang naman ang inatupag ng administrasyong ito. Sir Teddy, narinig ko yung sinabi mo kanina na naging selective sa pagpapanagot. Ito nga sa bungad ng kanyang SONA ay nabanggit niya yung sa flood control issue pero mukhang na-single out ang dating speaker at ang kanyang pinsan. Ano masasabi niyo dito na parang siya lang yung nabanggit kahapon? Were you expecting more? More kasi alam mo si Speaker Martin nung 1 taon pa yan dapat kinasuhan kasi siya naman yung isa sa pinakamalaking mga personalidad at may pananagutan diyan sa nangyaring flood control, but it took a year bago siya napanagot at wala pang ang kaso, ang pronouncement pa lang, kakasuhan pa lang. So wala pang kaso, set members niya na may pananagutan din at malaki ang kinalaman, sila Secretary Bonoan, Secretary Pangandaman, sila Undersecretary Olaivar, Undersecretary Bersamin, pati ang Executive Secretary Bersamin, hindi na imbestigahan At definitely, hindi nakasuhan. Si Secretary Pangandaman, binigyan pa nga ng mataas na pwesto recently. So talagang selective at parang ang dating pa nga fall guy itong si Speaker Romualdez dahil yung iba pang kasing halaga siguro yung naging papel dyan sa flood control, hindi naman inimbestigahan o pinapanagot. At yun nga si former DPWH Secretary Bonoan ay plano pa gawing state witness. Ano po ang reaction yun doon? Yun na nga. Yun ang nag-approve ng lahat ng project na yan and then si Secretary Pangandaman sa Department of Budget, siya rin ang nag-approve ng mga yan. So, para sa akin, halos pantay ang responsibilidad ng Speaker, ng Secretary ng DPWH at Secretary ng DBM. Hindi mangyayari yung flood control anomaly na yan nang walang go signal itong tatlong napakataas na opisyal. Pero dahil ang pinaka-obvious dyan ay si Speaker Romualdez, siya ang pinakamainit, di siya ang nilaglag. But I think kung talagang seryoso ang gobyerno na pananagutin niya lahat ng sangkot dito, yung pinakamalalapit na opisyal, mga opisyal na pinakamalapit kay Pangulo, dapat panagutin din. And siguro, Sir Teddy, anong mabibigay niyong grado? Siguro dito, marami nagsasabi na kahit paano ay may napulot naman yung mga middle class. Hindi ko tulad dati na puro ayuda ang pinapangako, pero ito, may tama din naman sa middle class. Ano po ang masasabi niyo tungkol doon? At anong grado yung mabibigay niyo sa nakarang SONA? Remember, puro pangako pa lang yan, ha? Pangako na alisin ang systems loss, di pa natin nakikita. Pangako na itataas yung tax exemption. Pangako na magkakaroon ng amnesty sa iba pang mga buwis. Pero pangako pa lang. Dadaan pa yan sa Kongreso, dadaan pa yan sa Senado. Hindi nga natin alam kung sapat pa ang 2 taon para matuloy ang mga pangakong yan. Pero para sa akin, hindi bagsak para sa akin. Talagang hindi pwede yung pwede na
sa tindi ng mga problema ng ating bayan, hindi uubra yung pwede na namin nakuha naman kahit pa paano. Ang kailangan natin, yung mga makabuluhang mga reforma, talagang magkakaroon ng impact sa ordinaryong mamamayan. At hindi natin nakikita for the past 4 years ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. Parang ano lang, coasting along lang tayo. In fact, lumalala pa nga ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Opo. Okay, sige Sir Teddy. Nako, medyo hindi lang maganda yung signal nyo. Tsaka na sa biyahe kayo. Pahayaan na namin kayo na ituloy yung kung ano man yung lakad nyo. Again, maraming salamat Sir Teddy Casino. Mag-ingat po kayo sir. Magandang gabi. Alright, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ikinatuwa ng Office of the Ombudsman ang tila suporta na ibinigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang investigasyon sa anomalya sa flood control structures sa bansa. May sagot naman si dating House Speaker Martin Romualdez sa naging sona ng Pangulo. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Tinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad. Kinilala ng Office of the Ombudsman ang ulat ng Pangulo kaugnay ng mga investigasyon sa mga proyektong flood control. Nagpasalamat ang tanggapan dahil malaya nilang nagagampanan ang kanilang mandato na magsagawa ng investigasyon at sundan ng ebidensya saan man ito humantong, kabilang na ang mga taong malapit sa Pangulo. Giit nila, magpapatuloy ang tanggapan sa patas, matatag at walang kinikilingang pagsasagawa ng investigasyon hanggat pinahihintulutan ng ebidensya at ng batas. Matapos ang naging pahayag ng Pangulo sa kanyang sona, agad naglabas ng pahayag si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa dating speaker, bagamat masakit ito para sa kanilang pamilya, iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulo. Giit niya, hindi siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon din siya na gawin ang tama na aniya pagsunod sa tamang proseso at hayaan na lamang ang ebidensya na magsalita. Nanindigan din siya na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa niya itong patunayan. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, may kirot sa kanyang puso na makitang nadadawit ang kanyang mga kasamahan sa ganitong issue. Pero ayon sa kanya, nirerespeto natin ang proseso, nirerespeto natin ang sistema. We need to move on because a bigger stake is on hand and that is delivering for our people. Ngayong araw, kinumpirma ng anti-corruption body na nagpadala na sila ng utos para magsumite sa loob ng 15 araw ng counter-affidavit si Romualdez. At kagaya ni House Majority Leader Sandro Marcos, naniniwala rin si Garin na dapat ipaubaya na lang sa kaukulang ahensya ang investigasyon. Isandal natin sa mga nauukulang ahensya. Let us leave it to the courts to decide based on evidences at habang at the same time kami naman sa legislatiba ay ginagampanan yung aming tungkulin. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Nakatakda na sa Huwebes ang pagdinig ng Senado para tuluyang mapababa ang singil sa kuryente. Makaraan ang sona ng Pangulo kahapon. Ibinunyag naman ni Senator Erwin Tulfo na may humaharang sa Blue Ribbon Committee investigation sa maanumalyang flood control projects. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Live. Angela. Ninya, matapos nga ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ay naghahain ngayong araw ng mga panukalang batas at resolusyon si Senator Erwin Tulfo para nga mapababa ang mataas na singil sa kuryente. Kabilang na dito ang Senate Resolution number 537 upang imbestigahan ang systems loss charges sa ilalim ng IPIRA Law, Senate Bill number 2239 na nagtatanggal sa energy tax at Senate Bill number 2340 upang ibukod ang systems loss sa VAT. Nakatakda ang unang pagdinig ng Senate Committee on Energy sa July 30. Susubukan ho natin before the end of this year na yung system loss, unahin po natin, pati yung VAT value-added tax na yan. Kasi doble-doble no meron ng IPIRA, meron pang VAT, tapos may energy tax pa. Marcoleta, Senator
Samantala, isinawalat din ni Tulfo na may humaharang sa nakadakdasa ng Blue Ribbon Committee investigation sa maanumalyang flood control project sa susunod na linggo. Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila eh. It's not us po sa majority. I will not name names po, pero the truth of the matter is, and real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na wag na hutapin ituloy yung Blue Ribbon. Tinukoy ni Tulfo na obvious ang dahilan dito, batay na rin sa mga naunang pahayag ni Senator Panfilo Lacson. Ngayong araw kasi sinumite ni Lacson sa Ombudsman ang mga ebidensya ng maanumalyang infrastructure project sa Taguig. Ang baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Nadiskubre rito ang mga ghost projects, double appropriations, illegal reclamation at paulit-ulit na paggamit ng lumang larawan para makasingil ng mga bagong kontrata mula pa noong 2019 na sapat na raw para sa pagsasampa ng kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law. Sa ibang balita naman, ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, naghain ng manifestation ng prosekusyon. Natatalima sila sa Senate Impeachment Court tungkol sa sequence of presentation of evidence. Hinihintay ng Senate Impeachment Court ang tugon dito ng depensa naman at ito nga ay makaapekto doon sa takbo ng paglilitis dahil bukas nakatakda ang dalawang kawani ng land bank na humarap para nga sa Article 1 or misuse of confidential funds. Ninya? Maraming salamat, Angela Babad. Bumaba ang performance at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa second quarter survey ng Okta Research. Sa isinagawang tugon ng masa survey noong July 4 to 11, lumabas na bumaba ng 5 percentage points ang trust ratings ni Marcos mula 54% noong March to 49% nitong July. Bumaba rin ang performance ratings ng Pangulo mula 55% to 47%. Samantala, 8 percentage points naman ang decline na natamo ng trust ratings ni VP Sara mula 55% to 47%. Bumaba rin ang kanyang trust rating ng 5 percentage points mula 50 to 45%. Sa ngayon, maituturing na mas mataas pa rin ang ratings ni Pangulong Marcos kaysa kay VP Sara na nakakuha ng umano'y maituturing na all-time low. Ang nasabing survey ay isinagawa sa pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng Chuansing Steel Incorporated na napag-alamang responsable sa mga ginamit na bakal sa Gumuhong Gusali sa Pampanga. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda. Halos 2 buwan na ang nakalipas ng biglaang gumuho ang ginagawang siyam na palapag na gusaling ito sa Angeles City, Pampanga. Nasa 30 individual ang kumpirmadong namatay sa insidente at ang ilan naman ay sugatan. Walang lindol o kahit ulan sa araw na bumagsak ang nasabing gusali. Nitong nakaraan lang, natuklasan ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang Chuansing Steel Incorporated na paggawaan ng bakal sa Magalang, Pampanga na puro substandard ang produkto. Naitugma ng dalawang ahensya na ang mga bakal na ginamit sa Gumuhong Gusali ay ang mga bakal rin na manufactured ng kumpanya. Ito naman, itong Chuansing naman na to, sa Pampanga to, there's also evidence pointing to the conclusion na yung markings nila sa metal bars nila, ginamit din doon sa Gumuho sa Angeles. But we are still pursuing para mas malino yung may kaso natin. Nalaman natin na number 1, nag-violate nga itong steel rebars mula sa Chuansing sa PNS 49-2020 standards into mass variation, ductility, strength. Pero bukod sa substandard na mga bakal, kontaminado rin daw ito ng mga radioactive materials na masama naman sa kalusugan. Ito ay may component din ng mga radiological isotopes tulad ng thorium, uranium. Daan-daan umano ang empleyado ng kumpanya at 10 dito ang direktang apektado ng radioactive material na nakalagay sa bakal. Isinailalim na umano ang mga empleyado sa health examination para maagapan ang epekto ng mga radioactive materials. Sabi pa ng NBI, posibleng kabilang rin ang mga produktong bakal na gawa ng Chuansing ang nagamit sa mga maanomalya at substandard na flood control project sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya importante umano ang ambag ng iba pang ahensya sa kasong ito.
Tatapusin daw ng NBI at ng PAOK ang report para maibigay si Department of Public Works and Highways. Dito daw ay matitrace ng ahensya ang mga materyales na ginamit sa mga proyekto ng gobyerno para matiyak na pasok sa standard ang mga ito. Responsibilidad rin daw ng kontraktor na tiyakin na matibay pa rin ang proyekto kahit pa matagal na itong nakatayo. Inirekomenda naman na ng NBI na magsampa ng patong-patong na kaso sa 12 officers at stakeholders ng Xuanxing Steel, kasama pa ang 4 na opisyal na nahuli sa kanilang operasyon. Ako, si JM Penada ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Personal na bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa 3 probinsya sa Davao Region para ilunsad ang bawat bayan makikinabang sa mga barangay at presidential scholars. May umarangkadang balita, si Noreen Igonia. Dala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro ngayong araw ang maraming tulong para sa libo-libong kababayan natin mula sa 3 probinsya kabilang ang Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Pinangunahan niya ang pamamahagi ng 200,000 pesos sa bawat barangay ng mga nabanggit na probinsya at presidential scholarship para sa 5 mag-aaral sa bawat barangay. Nakatanggap din ng fertilizers, fingerlings, punla, tractors at mga bangka ang ilang magsasaka at mangingisda. Sa natanggap na 200,000 ng barangay din kukunin ang 100,000 pesos para sa 5 mapipiling eskolar nila. Malaking tulong po ito sa akin as a graduating student sa USEP ko. Malaking tulong po ito sa pang-araw-araw kailangan ko, especially transportation po kasi hindi po ako nakapag-beach. Tsaka malaking tulong ito sa like allowance, tsaka sa mga tests po. Malaking bagay po ito. Hindi po para sa akin, kundi sa lahat ng estudyante na naka-avail po ng scholarship na ito. Dako kaya kong pasalamat nga nakadawat po ni akin sa mga barangay para sa tabang na nadawat na mo. Naagi sayang sa 5 ka estudyante o para sa barangay project. Mahal nga presidente na siya nagahin o panahon diri sa atong lugar sa Davao de Oro o paghatag sa niya mga ayuda sa abunong, similya sa umay, similya sa isdat, kung fingerlings. Sa kabuuan, umabot sa 565 na barangay ang nabigyan ng tulong pinansyal sa 3 probinsya na umabot sa 113 million pesos. Habang umabot naman sa 2,825 ang mga 4th-year students na makatanggap ng 20,000 pesos bilang mga presidential scholars. Nauna nang bumisita ang Pangulo sa Davao de Oro Provincial Hospital sa bayan ng Montevista at nangakong tutulungan ang pampubliko nga pagamutan sa kanilang mga kailangan, lalo na sa mga pasilidad nito at mga hospital equipments. Nangako din siyang bigyan ng 147 million pesos na pondo ang ospital upang magamit sa pagpapaunlad nito. Mula dito sa Nabunturan, Davao de Oro, ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa lagay ng panahon, asahan ang mga pag-ulan dahil sa habagat, easterlies at localized thunderstorm ayon sa Pag-asa. Dahil sa habagat, magiging maulap at may kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Habagat din na magpapaulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Apektado naman ng kalat-kalat na pag-ulan dulot ng easterlies ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, habang maaring maapektuhan ng localized thunderstorm ang iba pang bahagi ng bansa. Mag-ingat po kayo at madulas ang kalsada, mga kaarangkada. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.